si teacher din naman para ma-assure na clean yung classroom, parang thrice a day silang nagki-clean with the disinfectant. And once a week tayong nagpa-fogging. That's good. Yes, Doc. Oo, yun po yung mga measures na ginagawa natin para laging healthy. And then kapag masyadong marami na, naglalagay tayo sa page na please stay at home if you're not feeling well, ganon. And si There's teacher, kapag nakita niya na may mga sipon na yung kids nila, pinagmamas. Kasi hindi naman lahat ng parents is ay nag-stay sa bahay yung mga anak. Kasi aminado naman sila Doc na yung mga anak nila, yung magstay gusto nila sa school. So pinagmamas talaga. Opo, pinagmamas namin. And then before kumain, wash ng hand, after kumain, sanitize, after playground, wash agad, parang ganun Doc. Hi everyone, I'm Dr. Christine Albakyat, and this is Chat with Peds, where I interview experts in the field in order to empower you and give you the confidence to raise happy and healthy kids. My guest in today's episode is a good friend. She is Teacher Beth. Well, hi. Hello She Doc. is a preschool teacher and an early childhood graduate. She studied in Singapore, and she has had experience in early child learning and uh, when she went to Indonesia and Singapore. Something happened that triggered her to establish her own school when she eventually settled in the Philippines. She has her own school in Isabela, Philippines, Little Tots Preschool. So, hi, Yes Doc. Teacher Beth. Welcome. Hello Doc. Thank you Doc. Thank you for having me Doc. Doc, graduate din po ako ng Harrison Memorial College. Pioneer po siya ng kindergarten dito sa Philippines. Oh, that's nice to know. Oo, yeah. I see. So, yun po. Thank you for having me, Doc. Yes, my goal for today's episode is to give parents an idea. For example, meron silang Mm. anak na mag-enter na ng preschool. Or Yes, Doc. example, hindi sila satisfied, change sila ng ibang school. Ano ano ba yung magandang tanungin sa isang owner ng school at isang preschool teacher na ano. So yun yung gusto kong i-discuss natin today. So, Doc, parang lagi na lang ako nag-i-interview ng mga parents kasi ngayon, Doc, is ang dami, meron kaming early registration. Dahil nga Mm. si DepEd, minove niya. So, everyday may mga visitors ako and very frequent yung mga, it's just all the same yung mga question nila. Like, ano yung mga programs na ino-offer mo? Ano yung unique about school mo? Parang ganon. So, and then ano yung approach? Then I will say that we don't have that specific approach. Kasi Okay. parang dito sa atin, Doc, is nagiging academic-based na sila, some of the parents. Oo, so gusto nila dapat at this age marunong na magsulat, magbasa. Pero sabi ko Yes. naman, I think they have forgotten na bata yung mga anak nila. So, sa Little Tots House, Doc, ang lagi kong sinasabi is, the Little Tots House is a play-based school. So, we want Oh. the children to be happy while learning, to capture that they should have a memorable and happy experience sa childhood nila. Kasi formative years po yung 2 to 7. It should be 2 to 7, pero ang kinikater ng Little Tots Doc is 2 until 5, yung going to grade 1. So, yun po, ang lagi nating naririnig from parents, like yun din lagi ko na-explain, play-based ang Little Tots na kinikater at tinitingnan natin lahat ng need ng bata. Mm. And where are you located kung gusto nilang mag-inquire? If taga Dito Isabela sa sila. Yes, Doc. Dito po sa Buena Vista, Santiago City. So if they're coming from City Hall, so matutumbok pa rin nila yon basta Green Gate. And then if they're coming from BDO, dire-diretso lang yon. And if they see that Arco, welcome to Buena Vista Elementary School, they just turn around and then they will go back. Makikita nila yung Green Gate, Little Tots House. Kasi isa lang yung dito, Doc, yung Green Gate. Yun po yun. Sige, yap, nakapunta na ako doon. Yes, Doc. Buena Vista.
Eugenio Street, Buenavista, Santiago City. All right. They are always welcome to visit us, Doc. And you have your Facebook page, right? Yes, Doc. Little Tots House Preschool. Yes. And then ako po yung, kunyari, once they inquire, ako po mismo yung sumasagot. So sometimes it would take time na sumagot ako kasi ang dami mga inquiry. Mm-hmm. Mm-hmm. But they can always message me there. Okay. Okay. Sige. So let's get right to it. Yeah. Yes, Doc. Ready ako sa mga questions. Excited ako. Okay. Alright. How about yung communication between parents and teachers? Anong communication channels ba ang available? Okay, Doc. So, kasali na rin po sila, admin na rin po sila dun sa page natin, Doc, sa Little Tots House. Okay. So, natatanggap na rin po nila. For example, may inquiry yung mga parent, natatanggap na rin nila. Aside from that, alam ng mga parents yung number or may messenger na rin sila, may group chat na rin sila. So, direkta na rin sila kay parent. And then, pero ina-encourage ko talaga yung mga parents, mga teachers to have that good relationship or rapport with the parents then. To have that one-on-one conversation with the parent. And kapag may mga concerns sila, sinasabi mismo sa parents. Ganon. Kunyari, every day or twice a week, sasabihin, oh, mami, very good si ganito. He did this one. Kasi naniniwala ako na dapat laging nag-a-update yung mga teachers sa mga parents. Kasi para alam nila yung progress ng bata at para alam po nila yung ginagawa ng bata sa school. Aside from that, meron din tayong PTM meeting. PTM nga. Twice a year. Okay. Actually, 4 times in a year yun, Doc. 4 times in a year. Twice over the phone and then twice face-to-face po, Doc. Okay. Yun po. Okay. Yeah, that's nice. You mentioned na gusto mo parating may updates. Like, gaano Yes, kadalas? Gaano kadalas yung pag-update sa progress ng anak nila? Ideally, Doc, kung ako yung teacher, sasabihin ko dapat thrice a week. Kasi Okay. 12 lang naman yung student. 12 lang naman yung students sila. So, 24 kapag morning and afternoon. So, kung 12 lang yung students sila, nakikita nila yung development or progress ng bata every day, yung mga activities. So, in-encourage ko yung mga teachers na magsabi, dapat 3 times in a week, ganon, or twice a week. At least maximum of twice a week. Aside from that, nakikita din naman siguro ng mga parents yung mga activities kasi very consistent tayo nag-upload ng mga pictures nila at nagda-live. I see. Oo, yun po. Oo. So, Yes, stay tuned lang sila parati din sa page. And yes, po. I like na syempre we use technology that is available to us. No? Yes, Doc. So, para madali. And then, actually, Doc, hindi kami basta-basta nag-upload. Meron kaming consent na binibig consent form. Yes. So, i-check ni parent kung if they allow us to upload in the Facebook yung mga kids nila. Kasi may mga parents na sensitive na, ayaw namin na pinapakita yung anak namin, ganon. Yung strict talaga sila. And we have that policy na kapag ayaw ng parent, then we'll not do it. Pero yes, sa kanila dito is parang 100% nag-agree na dapat i-upload. Yeah. Kasi syempre, nakikita nila yung progress din ng bata at saka mga activities is nakakatuwa din naman, engaging. Ayun po. Okay. Then how about safety naman? Safety measures in place sa school? Yes, Doc. Yung dito po sa atin, kahit na hindi ganun kalaki yung vicinity, Doc, dalawa yung gate natin. And then we also have security guard and then we have Kuya Katie. So dalawa po yung male staff natin. Meron tayong big gate and may small gate. So hindi sila dire-diretso. Oo. And hindi basta-basta na-fetch yung bata. Kunyari hindi natin kilala yung mag-fetch, hindi natin i-allow, tatawagan muna yung bata. And everyday namin tinitignan yung mga, for example, may mga bato ba dyan, may mga nail ba dyan. So everyday, para safe yung bata. Kasi yun ang una nating priority, yung safety ng bata. Kasi ayaw nating ayaw namin na may mangyari sa kanila na
yung liability ba, Doc? Yes. Mahirap po kasi yun. Mahirap magpalit sa mga parents. Of course, I'm also a parent. Alam ko yung pakiramdam na kapag may na-aksidenteng bata, ganon. And si Kuya Bicol at sa Kuya Katie naman, Doc, is lagi nilang kine-check yung playground equipment at pati yung mga bicycle natin para safe na naglalaro yung mga bata. And yung mga teachers, lagi rin nilang tinitignan yung mga shelf natin, yung mga toys, kung may mga crack na toy, tinatapon na rin nila kasi pwedeng mag-cause yun ng cut sa mga bata. So yun yung mga protocol dito sa Little Tots House, Doc. Okay, that's good. That's good. Sa ano naman, sa health, in light Yes ng po. mga sakit-sakit, lalo na madaming respiratory illnesses at pag flu season, paano na maintain yung health and hygiene sa school? Yes, Doc. So, pagpasok pa lang nila, Doc, papasok pa lang sila, Doc, meron ng bottle ng alcohol. So, magpapump na si parents. And then, pagpasok ni kid, sanitize and then magte-temperature take na rin. So, nakikita natin whether normal ba yung temperature niya and sanitize. And, meron din tayong policy pinadala sa mga parents na kapag hindi okay ang bata, we encourage yung word, we encourage na sana magstay na lang sa bahay para makarecuperate. Yes. And syempre kailangan pagpasok nila sa school is healthy sila. Si teacher din naman para ma-assure na clean yung classroom, parang twice a day silang nagki-clean with the disinfectant. And once a week tayong nagpa-fogging. That's good. Yes, Doc. Oo, yun po yung mga measures na ginagawa natin para laging healthy. And then kapag masyadong marami na, naglalagay tayo sa page na please stay at home if you're not feeling well, ganon. And si teacher, kapag nakita niya na may mga sipon na yung kids nila, pinagmamas. Kasi hindi naman lahat ng parents is nag-stay sa bahay yung mga anak. Kasi aminado naman sila, Doc, na yung mga anak nila, yung magstay, gusto nila sa school. So, pinagmamas talaga. Opo, pinagmamas namin. And then, before kumain, wash ng hand. After kumain, sanitize. After playground, wash agad. Parang ganun, Doc. Yun yung mga ways namin para maging healthy at kwan pa rin yung bata. Para yung clean. Yes, that's good to hear. Parang Singapore style, Doc. ganun kasi ginagawa namin sa Singapore din. So, kung ano yung ginagawa namin sa Singapore, yun tipo yung pinapagawa ko sa mga teachers and staff dito. Agree ako sa sinabi mo na yun na, of course you cannot impose but encourage parents na to let their kids stay at home and recuperate kung sick. Lalo na, and usually, ang para sa akin bilang pediatrician na they can safely go back to school, usually, pag wala ng symptom, pag wala ng fever, wala ng diarrhea, ganun. Pero Doc, di ba, ayan, may question din ako, Doc. Di ba, Doc, kapag yung sipon is greenish, yellowish, yun na yung very contagious na, yun yung meron silang infection? Hindi. What I mean is, not only, basta ang usually kasi ang ano ng respiratory infection sa droplet. So, pag pag inubuhan, the next person at yun yung makapasok ang droplet sa any part, dun dun magkakasakit. Ngayon naman, kung sipon, any sipon kahit runny nose lang, not necessarily dapat may color, dapat clear or what. Siyempre, pag nahawakan yun at na-pass on sa next person, pwedeng mag-pass on talaga ng sakit. Oh, okay, Doc. So, doesn't mean necessarily na wait muna na ganitong color muna. Yun. So, any, actually. Yes nga, Doc. Ayaw naman namin talagang mag-impose kasi karapatan ng bata na pumasok, pero we do encourage social responsibility. Kasi sa school, hindi lang naman po sila. So, may mga kasama sila na dapat isipin din nila na, pag pinasok ko yung anak ko, makakahawa. Andun na lang yung cycle, Doc, di ba? Na mag-i-stay lang doon. So, kami minsan, nagpapatay kami ng aircon kasi air condition lahat to eh.
So papatay kami ng aircon, electric fan, and ventilate. Yeah. So talaga nag-i-invest kami dun sa ano, yung sanitizer ba yon, Doc? Yung disinfectant. Oo, ganun, Doc. And then kapag yung may allergy yung bata or asthmatic, hinihingan namin sila ng letter from the doctor, yung doctor certificate certifying na may allergy yung bata kaya laging may sipon. I see. I see. Yung Yes pag po. allergic rhinitis na not necessarily infection na yung cause kundi allergies. Correct. Yes Correct. po, Doc. Kasi may mga ganung nagsasabi, may allergy lang po yung anak ko kaya laging may sipon. Siyempre hindi lahat ng parents naniniwala sa gano'n. So Mhm. sinasabi namin na may allergy po, binigyan kami ng certificate From the from the doctor. doctor. Good. Good. Yes po.